at buhay na tanda ng pagliligtas niya sa atin. Hindi man natin lubos maunawaan ang dakilang hiwagang ito, patuloy tayong sumasampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, "Ang tinapay na ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo, at ang kalis na ito ay kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat." Tunay na mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang magsitayo. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayo lahat. At sumayo. Mga kapatid, ngayong linggo ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Nawa mga kapatid, ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo ay patuloy na magdulot ng kabusugan sa ating kaluluwa na nakikit sa pinakamalalim na kagutuman ng ating nararanasan. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo inaamin po Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon namin Yesu Kristo, ang mga yapunan ay inilapit mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit tungkol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kaibigan, ang iyong katawan ng dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos namin mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Melchizedek, hari ng Salem at pari, ay naghain ng tinapay at alak habang pinagpapala niya si Abraham. Siya ang propetikong larawan ng Panginoong Hesus, ang kataas-taasan at walang hanggang pari, na nagkakaloob ng kanyang sarili bilang tinapay at alak sa Eucharistia. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abraham ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupain iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sa ikalawang pagbasa, ang Eucharistia ay batayang turo at pananampalataya ng simbahan na tinanggap ni San Pablo at ibinibigay naman niya sa mga taga-Korinto. Ang pagdiriwang ng sakramentong ito ay pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito ay iinom sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niyo. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos, magsitayo. Pagkaing dulot ay buhay sa Jesus na buong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may sakit. Nang dumidil na yung lapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabutiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumunod sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng tulupultong na tig-5. Gayon nga ang ginawa nila, pinupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagatihan niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ito ikumahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo ka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po niyo yung mga katabi ninyo ng magandang umaga. Kumusta na kayo? Mga kapatid, ngayon muli ay nagdiriwang tayo ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong kapistahan na ito ay tumutukoy pa rin sa ating Diyos. Kaya tinuturing natin itong dakilang kapistahan. Naalala ko yung isang kwento, marami may kwento ko na sa inyo, na may isang bilanggo mula pagkabata pa lang, na bilanggo na siya hanggang tumanda na siya. Sa bilangguan at ang kanyang pinaglalagakan, sa kanyang pinaglalagakan ito ay nakalagay sa isang ilang na lugar, malayo sa kabiasnan. No, bata pa lang naroon na siya. Kaya itong taong ito ay isang innocent at ignorante sa maraming bagay, lalo tigit pagdating sa pananampalataya. Kaya nung siya ay nakalaya, no, natuwa siya at nakalaya na siya, sa kanyang paglalakad, no, hindi niya alam kung saan siya pupunta, nakaranas ito ng kagutuman yung mama, no? Nakaranas siya ng gutom sa kanyang paglalakad, naghahanap siya ng lugar ng mapagkakainan. At sa kanyang paglalakad, siya ay napadaan sa isang simbahan. At sakto naman, sa simbahan na yun maraming tao at malapit nang magsimula ang banal na misa. Pumasok siya sa simbahan, sabi niya, siguro dito may pagkain. Kasi ang daming tao, baka may salo-salo. Tapos tumingin sa harap, wow, may lamesa. Nakaayos yung lamesa, may pagkain dito. Tapos nung magsisimula na yung misa, sabi ng tagapagsalita, ihanda po natin ang ating sarili para isang
malaking salo-salo sa hapag ng Panginoon. Sabi ng mama, naku, may salo-salo nga talaga. So ang ginawa ng mama, pumasok siya ng simbahan at umupo siya sa pinakaharap na upuan. Tapos sabi ng commentator, magsintayin tayo lahat upang simulan ng banal na salo-salo. Sabi naman, wow, salo-salo talaga. Tapos biglang tumunog yung bell. Kiring, kiring! Sabi ko, wow, may ice cream pa! So yun, pumasok siya doon, asam na asam siya na mayroong handaan. Tapos, binasa ng pari yung Ebanghelyo, pagkatapos basahin ng pari yung Ebanghelyo, siya ay nagsermon, siya ay nag-umiliya. At sabi niya sa sermon, ang ating Panginoon Jesucristo ay naghain ng kanyang sariling katawan upang ating pagkain. Siya ay namatay sa krus ng dahil sa inyo. At bigyan ng emphasis ng pari yung pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi ka ng pari, si Kristo ay namatay ng dahil sa inyo. Sabi niya sa sarili niya, hala, kalaya ko lang, pinagbibintang na ako. Kalalayan niya lang pinagbibintangan, talagang pinagdiinan ka ng pare, tunay na tunay, ang tao niya na nakabayubay sa krus ay namatay ng dahil sa iyo. Sabi ng mama, talagang ako pinagbibintangan niyo, Ako daw ang pumatay sa taong yan. Tapos lalong pinagdiinan ng mama ng pare, si Kristo ay namatay ng dahil sa iyo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw! Alam mo, sabi ng mama, medyo nainis siya, tumayo siya gano'n, sabi niya, ikaw, kanina mo ba ako pinagbibintangan? Sabi niya sa pare, kanina mo ba ako pinagbibintangan? Wala akong kaalaman sa sinasabi mo. Samantalang, nung tumating ako dito, matigas na yan! Mga kapatid, anong nais kong punto rito sa kwento ito? Ang banal na misa ay isang piging, isang pagsasalo-salo ng bayan ng Diyos. Si Kristo ang naghanda at ang kanyang sarili ang siyang inihanda. Si Kristo naghanda ng salo-salo at ang sariling katawan ni Kristo ang ating pinagsasaluhan. Kaya lang sa maraming pagkakataon, hindi natin masyadong nauunawaan ang kahalagahan ng banal na piging na inihanda ng ating Panginoon Jesucristo. Sa maraming pagkakataon, parang nababaliwala natin ang banal na misa. Diba? Kaya nga, kung minsan, pag nagsisimba kayo, kung saan kayo nakatingin, sinatingnan yung paligid, ay, nagsisimba to, nagbibisa, ay, babagsak na yung pader, dito ako makapagtabunan na gagawin ako, diba? Diba naman, ay, tumataba ata si Father, lumalaki yung tiyan. No, kung ano yung nakikita, ang dami-daming napapansin, hindi makatuon sa banal na misa. Diba? Hindi nga nakikinig sa salita ng Diyos ko minsan. Pag sinabi ng komentera, magsipupo kayong lahat at makinig sa banal na salita ng Diyos. Hindi pa talaga umupo, kaya lang sinasamahan pa ng tulog, no? Pag upo, tulog, no? Hindi nakakapakinig ng lubusan. Diba? At lalo tigit, kapag tumatanggap na ng banal na komunyon, iba nga hindi tumatanggap ng banal na komunyon. Sinasabi niyo, bakit naman tatanggap? Simpleng tinapay lang. Mga kapatid, hindi simpleng tinapay yung tinatanggap ninyo. Ito mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang katawan ni Kristo mismo ang tinatanggap ninyo. Kaya hindi ito simpleng tinapay. Mga kapatid, yan ay katawan ni Kristo. Kaya dapat nating tanggapin. Alam ko, pwede nyo hindi tanggapin yun kapag sinabi ko, ito ang katawan ni Father TJ. Hindi yung tatanggapin yan. Ayoko yan, puro taba yan. Kaya ito ay katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay tinapay ng buhay. Kaya sana pag tatanggapin natin ang katawan ni Kristo, tinatanggap natin ito na may kahandaan sa ating kalooban. Di ba? Tatanggap tayo pero alam natin na tayo nagkasala, may kasalanan. No, na hindi pa natin nahihingi ng tawad sa Panginoon. At kung minsan tumatanggap tayo ng banal na komunyon, no? Nag-iingay tayo habang pumipila. Di ba? Pag tumanggap ng komunyon, hindi alam kung paano tatanggapin si Kristo. Kaya yung pare, kung minsan nagugulo eh. Kapag nagpapakomunyon, pag sabi, katawan ni Kristo, iba naman nakadalot ka. Katawan ni Kristo akin. Saan may lalagay? No? Dalawa. Diba? Mga kapatid, lahat ay pinaghahandaan at binibigyan ng malalim na pagpapahalaga at paggalang. Sapagat ito ay hindi simpleng tinapay, ito ay katawan ni Kristo. Kaya nga, sana pag tumanggap tayo ng komunyon sa kamay, huwag na natin basta kunin si Kristo sa kamay. Tingnan natin kung may natira pang maliit na bahagi. No? Doon sa ating palad, sapagkat kahit gaano maliit yung bahagi na yun, si
Kristo pa rin yun. Hindi natin sasabihin, ay, ano lang yun, malit na bago lang ni Kristo, baka libag lang yun. Hindi, no? Kundi si Kristo yung gaano man siya kaliit, kaibigan natin ng malalim na paggalang. Mga kapatid, sa banal na misa, si Kristo ay tunay na narito. Lalo tikit sa kanyang katawan at dugo, ito yung tinatawag natin, the real presence of Christ in the Eucharist. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paano pinakain ni Kristo ang mahigit 5,000 katao. Bakit ko sinabi mahigit 5,000 katao? Kasi 5,000 lalaki lang yung binilang. Naniniwala ba kayo na puro lalaki lang nandun? Hindi. May mga babae pa doon, mas marami pang atay babae. Tingnan nyo na lang dito sa simbahan, sino mas marami? Di ba mas mga babae? Kaya baka mas marami pa doon yung mga babae, pero bakit hindi binigyan? Hindi binilang yung mga babae. Kasi nung panahon ni Kristo, yung mga lalaki lang talaga ang tinuturing ng malaking bahagi ng lipunan. Yung mga babae, tsaka yung mga bata, para bagang, ano sila nasa lower position sila ng pagkatao. No? Kaya hindi sila binilang. Pero kung tutusin, hindi lang 5,000 yun. Marahil napakarami nun. Diba? Anong sinasabi sa atin dito na nagpakain si Kristo ng may 5,000? Simple lang. Na tayo ay patuloy na binubusog ni Kristo. No? Binubusog tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya tayo ay kanyang pinapakain. Binibigyan tayo ng kabusugan ni Kristo sa pamagitan ng kanyang katawan at dugo. Akala natin, napakaliit na tinapa yung ating tinatanggap, pero ito ay sapat na upang tayo ay mabusog. Lalo higit sa pinakamalalim na kagutuman ng ating pagkatao, yun yung ating kaluluwa. Itong napakaliit na tinapay nito na siyang katawan ni Kristo ay nagbibigay ng kabusugan sa ating lahat. No? Ito ay nagbibigay ng malalim na kabusugan sa ating lahat. Sabi ng ating Panginoong Kristo sa ibang Ebanghelyo, ang sino mang tumanggap sa aking laman bilang pagkain kailanman ay hindi na siya makararanas ng pagkagutom. No? Hindi na makararanas ng pagkagutom. Kaya mahalaga na sa banal na misa, matanggap natin ang ating Panginoong Kristo. Nararamdaman din ninyo kapag kayo nagsimba, tapos hindi kayo tumanggap ng komunyon, parang kulang. Kapag nararamdaman ninyo walang nang parang hindi tumanggap, nagsimba kayo tapos hindi kayo tumanggap ng komunyon, tapos parang wala lang sa inyo, magtanong na kayo sa sarili ninyo. Totoo bang nakapagsimba ako? Diba? Kasi parang kulang. Yung iba nga nagsisimba sa TV. Diba? Yung mga may sakit, nagsisimba sa TV, tapos pagkatapos sila magsimba sa TV, yung mga lininis pumupunta sa kanila para sila ibigyan ng komunyon. May sakit sila, hindi sila makapunta sa simbahan, kaya pinapayagan ng simbahan na sila magsimba sa TV, pagkatapos pupuntahan sila ng lininis upang bigyan ng komunyon. Kasi hindi naman nila pwedeng tanggapin yung komunyon doon sa TV. Pag pipili, pwede ba silang pumila sa TV? Pag sinabi ng pare, kakawalin ko sila, lalabas na yung kami ng pare doon sa TV? Hindi naman. Baka pag dumila ka doon sa katawin ko saan, nagbuha kang sumakbo na lang. Mga kapatid, kung yung mga taong nagsisimba sa TV ay naghahangad na makatanggap ng komunyon, dapat kayo rin na nagsisimba mismo sa simbahan ay nakatanggap ng komunyon upang mas maging ganap yung ating pagsamba sa Diyos. Ang banal na misa ang pinakamataas na uri ng ating pagsamba sa Diyos. Ito rin ang pinagmumunan at rurok ng ating pananampalataya. Kaya ibigay natin ang ating lahat-lahat. Kung paano ang Diyos ibinigay niya, ibinuhos niya ang lahat-lahat sa banal na misa, kahit ang kanyang sariling katawan, ang kanyang sariling dugo, sana tayo rin ibigay natin ang lahat-lahat kapag tayo ay nagsisimba. Diba? Ibigay natin ang lahat-lahat, ang magandang kasuotan, ang malinis na pangangatawan, ang malinis na kalooban. Di po ba? Kasi ibigay na ng Diyos ang lahat, ibigay din natin ang lahat para sa Diyos. Amen? Amen. Binubusog tayo ng Diyos, nararapat lang tayo ay kaaya-aya sa pagtanggap sa ating Panginoong Yesu Kristo.
No? Napakasarap isipin na may Diyos na patuloy na bumubusog sa ating kagutuman. Mga kapatid, pag tayo nalapit sa Diyos, kailanman hindi ka makararanas ng kagutuman. No? Nakakita na po ba kayo ng mga naglilingkod sa simbahan na matay sa gutom? May namatay na ba sa gutom sa inyo, mga naglilingkod sa simbahan? Wala pa, di ba? May nabalitaan na ba kayong pare na matay sa gutom? No? Headline, no? Pare namatay sa gutom. Wala naman, di ba? Meron pare namatay sa busog. Yun, dami, no? Kasi dami house blessing. No? Lahat ng kakapuputan, magmisa ka sa patay, may kainan. Mag-bless ka ng bahay, may kainan. Ano kainan, no? Maglakbay na ka, may kainan. Alala ko, nung nakaraang buwan, nung nalaman ng mga tao, ang paborito ko ay spaghetti. Ano, araw-araw, pag nagumisa ko, may spaghetti? Walang namamatay, no? Na mga malapit sa simbahan sa gutom. Sa busog marami. Diba? Mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Tingnan po natin sa ating Ebanghelyo. Diba? Walang makain yung mga 5,000. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Kristo? Ibinigay sa Kanya yung 5 tinapay at 2 pirasong isda. Ginawa ka ni Kristo. At pagkatapos ng hawakan, itinaas niya, nagdasal siya, pinagpira-piraso, ibinigay sa lahat. Nung pakinggan nyo, 5 tinapay at 2 pirasong isda na pakain ng mahigit 5,000. Anong sinasabi nito? Na ang kamay ng Diyos ay kamay ng pagpapala, na lahat ng hinahawakan ng Diyos ay nagiging biyaya. Kaya mga kapatid, gaano mang kaliit na meron ka sa buhay ngayon, ipagkaloob mo sa Diyos, ipahawak mo sa Diyos, pahawakan mo sa Diyos, upang ito ay maging biyaya, at hindi lang maging biyaya, upang ito ay dumami, at ikaw mismo ay maging daan ng biyaya, katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ang kamay ng Diyos ay kamay ng pagpapala. Sana ganun din tayo, no? Yung mga kamay natin ay nagiging kamay ng pagpapala, yung kamay natin ay nagiging daluyan ng pagpapala. Kung paano ang Diyos bukas palad siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan, sana ganun din tayo, bukas palad din natin pinapadalay sa ating mga kamay yung biyayang binibigay sa atin ng Diyos. Di ba? Kaya lang, hindi nangyayari yun madalas. Yung Diyos bukas palad siya nagbibigay ng biyaya. Tayo naman, pag dumaan sa ating mga palad yung biyaya, anong ginagawa ng mga kamay natin? Sumasara. Diba? At pagkatapos sumara, binubulsa. At kung binulsa, walang nangyari. No? Kaya ang daming may hirap. Di po ba? Ang daming may hirap. At sinasabi niya, ayoko ng may hirap. Tingnan natin sa Ebanghelyo. No? Yung mga alagad, sabi ng mga alagad kay Jesus, Panginoon, pauwi na po natin sila sapagkat nagugutom na yan. Nasa ilang na po tayo at magdidilim na kailangan na nilang makabili ng makakain. No? Ayaw ng mga alagad na magkaroon pa sila ng mga pasanin na pakainin itong mga tao. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Kayo bibigay sa kanila ng makakain. Anong magandang balita dito? Nararamdaman ng Diyos yung kagutuman ng tao. Nararamdaman ng Diyos ang ating nararamdaman. Yun yung maganda, di ba? Na mayroong Diyos na nakakaunawa sa atin. Mayroong Diyos na nakakaramdam ng ating mga nararamdaman. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, nararamdaman ka ng Diyos. Huh? Nararamdaman tayo ng Diyos. At dahil tayo nararamdaman ng Diyos, bago pa man natin hingin sa Diyos yung mga nais natin, hingin sa Kanya, alam na niya yun. Kasi ramdam ka niya eh. Di po ba? Eh kayo ba? Nararamdaman niyo ba yung pangangailangan ng kapwa ninyo? Kung paano sana tayo nararamdaman ng Diyos, sana ganun din yung ating pakiramdam sa pangangailangan at damdamin ng ating kapwa. Upang magbigay katugunan, kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon upang nang sa gayon, may paramdam natin sa kapwa natin yung naramdaman ng Diyos para doon sa kapwa mo. Ikaw ay maging damdamin ng Diyos para sa kapwa mo. Amen? Yun yung magandang bunga ng banal na misa. Nararamdaman tayo ng Diyos at ginagamit tayong instrumento ng Diyos upang iparamdam sa kapwa natin kung ano yung damdamin ng Diyos. Yun yung bunga ng banal na misa.
Yun yung bunga ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Di ba napakasarap sa pakiramdam? At sa ating kalawang pagbasa, anong sinasabi doon? Si San Pablo, ibinalik tayo sa alaala ng huling hapunan. Ano ba ang nangyari sa huling hapunan? Dito itinatag ni Kristo ang banal ng misa. Nung gabi na yon, dinampot ni Kristo ang tinapay at ang alak, nagpasalamat sa Diyos, binigay sa kanyang mga alak. At sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alala sa atin. Bakit natin dapat alalahanin? Sapagkat ang Diyos mabuti sa atin. Ang banal na misa ay pagpapaalala at patuloy nating inaalala ang kagandahang loob ng Diyos. At kami dati ng kagandahang loob ng Diyos, yung pagpapakasakit ni Kristo na siya ay namatay para sa iyo. Di ba? Kagandahang loob ng Diyos yun. Kaya sa banal na misa, patuloy nating inaalala ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. Sana po, no? Sa tuwing nagsisimba tayo, hindi lang tayo humihingi sa Diyos ng ating pangangailangan, kundi sa pagsisimba natin, patuloy nating inaalala kung paano at gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Di po ba? Yun yung nais ng Diyos sa banal na misa. Patuloy mong alalahanin yung kabutihang loob niya sa inyo. At sa mga taong patuloy na umaalala at nakakaalala sa kabutihang loob ng Diyos, ay patuloy niya rin pagpapalain. Patuloy niyang pagbibiyayain ang kanyang buhay. Mga kapatid, alam po ninyo, yung Ebanghelyo natin, 2,000 taon na nakalilipas. Pinakain ni Kristo may 5,000 katao. Pero alam ba ninyo, araw-araw, linggo-linggo, itong Ebanghelyo na to ay patuloy na nangyayari at nagaganap. Sa paanong pamamaraan, kung paano yung kamay ng Panginoon sa Kristo ay kamay ng pagpapala sa mga tao. Gayun din naman, pinagkalooban ng Panginoong Diyos ang kamay ng mga pari sa pagpapahid ng langis upang nang sa gayon, yung simpleng tinapay na babasbasan mamaya ay nagiging katawan at yung simpleng alak mamaya ay nagiging dugo ng ating Panginoon sa Kristo upang magbigay kabusugan sa inyong pangangailangan spiritual, sa inyong kagutumang spiritual. Tunay na tunay ang kabutihang loob ng Diyos ay nagpapatuloy sapagkat patuloy na tayong binubusog. At hindi lang, no? Hindi lang 5,000, no? Ang pinapakain ng Diyos araw-araw ng kanyang katawan at dugo, kundi milyon-milyon sa dinami-dami ng pari na ginawang instrumento ng Diyos upang patuloy na magdulot ng kabusugan sa mga tao. Sa madaling salita, milyon-milyon ang patuloy na pinapakain at binubusog ng Diyos ng kanyang katawan at dugo. At lahat po tayo ay kabahagi noon. At dahil tayo ay binusog ng Diyos ng kanyang pagpapala, sana ganun din po tayo. Maging daan din tayo ng kabusugan ng ating kapwa. Kaya po niyo tapusin ko ang pagninilay sa isang maikling kwento na aabot ng 45 minutes. Okay lang po ba yun? Simple lang ang kwento. Ano ang pagkakaiba at pagkakapareho ng langit at ng impyerno? Alam niyo ba? Yung pagkakaiba ng langit at impyerno. Bago ako magsimula, sino na nakapunta sa langit at sa kamay? Wala pa? Sino nakapunta sa impyerno? Baka meron na. At sa kamay? Sino gusto mauna? Gagawa na natin ang paraan. Ngayon na. Ang pagkakaparehas muna ng langit at ang impyerno, sa langit may mahabang lamesa. At napakaraming pagkain. Wow, sarap. Dami pagkain. Lahat ng pagkain sa buong mundo ng doon buffet. No? At sa impyerno, ganun din. May mahabang lamesa at napakaraming pagkain. Oh, sarap din. Ano? Sa inyo gusto langit, impyerno. Pares lang pala, father, no? At sa langit, meron silang napakalaking kutsara at tinidor galing Baguio. Alam niyo tayo tinidor na galing Baguio? Yung malaki, no? Bumaba kasi San Pedro sa Baguio para bumili niyo. Kaya tingnan niyo punta kayong Baguio, wala nang mabenta ngayon, naubos na. At sa impyerno, meron din silang malaking kutsara at tinidor galing din ng Baguio. Kaya lang ang pagkakaiba nila ay ganito. Sa langit, lahat ng mga kaluluwa ay malulusog at matataba. Ay, huwag kayo tumingin sa akin. Wala pa kayo sa langit.
At sa impyerno, yung mga kaluluwa doon ay mapapayat, mga butot balat. Huwag kayong tumingin sa katabi nyo. Bakit ganon? Ang tanong, bakit ganon? Pareho sila maraming pagkain, pareho sila may kutsara tinidor na galing bagyo. Kaya lang nagkaiba sila sa paraan ng pagkain. Sa langit, ganito sila kumain. No? Kapag sila kumakain, tapatan sila. Nakatapat sila. Kapag susubo yung isa, sasandot siya ng pagkain, isusubo niya doon sa kanyang katapat at sila ay nakakakain ng maayos. Gamit ang kutsara tinidor na galing ng bagyo. Sa impyerno, ganito sila kumain. Sabay-sabay silang kumakain, gamit ang kutsara tinidor na galing ng bagyo. Sasandok ang pagkain at isusubo sa kanyang sarili. Dahil mahaba yung kutsara tinidor na galing ng bagyo, pag subo naman, lumalampas, natatapon. Kaya hindi sila nakakakain. Yun ang dahilan kung bakit ang mga kaluluwa sa impyerno ay payat. Tapos ang kwento. Anong ibig kong sabihin mga kapatid? Na tayo na binubusog ng makalangit na salo-salo at ng makalangit na pagkain, sana tayo din ay maging daan ng kabusugan ng ating kapwa. Di ba? Tayo ay maging daan upang mabusog din ang kapwa natin ng lahat ng pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. At yun yung tunay na diwa ng banal na misa. Ang banal na misa ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat at kalagit sa ating kapwa. Kaya mamaya, pag tinanggap niyo yung katawan at dugo ninyo yung katawan ni Kristo, dala-dala ninyo si Kristo sa inyong kalooban. At dahil dala niyo si Kristo, dalahin niyo siya sa kang kayo naroon, sa inyong tahanan, sa inyong paaralan, sa inyong lugar na pinagtatrabahuan, upang sa pamagitan ng presensya niyo at presensya ni Kristo na nasa sa inyo, kayo ay maging daan ng kabusugan ng tao. Lalo tigit sa kanilang pagtutuman spiritual. Amen. Punin natin ang Panginoon para pakan natin ang Panginoon. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibig, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, natutulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ibinigay ni Jesus ang kanyang buong sarili bilang pagkain na dudulot ng kapatawaran ng kaligtasan. Hilingin natin sa mga baging Ama na patatagin niyo tayo sa pangkain ito. Buong tiwala tayo manalangin, Ama namin, ibigay mo kami. Ama namin, ibigay mo kami. Maging tunay na katawan nawa ni Kristo ang Santa Iglesia, kung saan may tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit sa isa't isa, at nabubuhay ng marangal ang lahat bilang tao at anak ng Diyos. Manalangin tayo. Magkaisa at magtulungan nawa ang mga pinuno ng mga bansa upang ang likas na yaman ng mundo na nagmula sa Diyos ay mapangalagaan ng gusto at mapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Magpatotoo nawa ang mga Kristiyano na hindi lamang sa pagkain lumilipas nabubuhay ang tao, kundi higit sa lahat sa salita ng Diyos at sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Makatagpo nawa ng pag-asa, kaginhawaan, at kagalingan sa sakramento ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, ang mga kapatid nating naghihirap sa iba't ibang paraan at kadahilanan. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin
ang pasasalamat at personal na intensyon ng Remis Garden at Bondoc Garden. Manalangin tayo. Para sa kaluluwa ni na Ricardo Jimenez Sr., Juana Jimenez, Rosela Balilisa, Milagros Obrigado, at Edisa Sordilla, manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga kagsaligang kailangan. Ama naming Diyos, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan na buo sa pagmamahal ng iyong anak. Maging mga buhay na saksinawa kami sa kahalagaan at piso ng kabalal-banal ng katawan at tugon ni Kristo sa aming buhay Kristiyano, ngayon at magpakailanman. Ating iaray ang ating mga handog sa gawain ng Panginoon. Magsiupo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang kami. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahay ipinagdiriwang sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan ng tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo ng aming Panginoon. Noong huling hapunan siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa kanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsalo-salo upang ganap kami mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang pananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililinga upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na isisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niyo pinatilis ang pusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang aming tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Pinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at anin. Ito ang aking katawan ay lahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Ulitan niyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minalapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ng aming Papa at ni Bartolome ng aming Bispo at ng kanyang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Dahil bilang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si San Tiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng alugod-lugod sa iyo, may pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hindi rin namin kumibiyat sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo namin pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ang nagsasalo sa buhay ng sariling aking alay, sa akin ay mananahan. Ako ay makakapisan, ani Kristong Ama.
Manalangin tayo. Panginoon Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mo, makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang, sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng pagkakayo ng iyong katawan at dugong banal, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa darating po June 26, Wednesday po ito, ay naririto po sa ating kapilya ang ating mahal na patron, Santiago Apostol, para sa kanyang lakbay dasal. Magkakaroon po tayo ng banal na misa sa ganap ng ika-4 ng hapon. Kaya inaanyahan po namin kayo na makisa sa banal na misa nito para sa paglalakbay sa kapistahan ng ating mahal na patron, Apostol Santiago. Maraming salamat sa lahat ng mga nandito sa atin sa banal na misa nito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo. Nagkatigit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. magsiubo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, patatagin mo ng iyong pagbabasbas sa iyong sambayanan upang makapamalaging malapit sa iyo sa wagas ng pananalangin at sa pagsisikap ganapin ang wagas na pag-ibig sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, kumain kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.